Hi guys, ready na ba 'to? Ayan, pagpasensyahan niyo na po yung suot ko unang-una dahil kakatapos lang po natin mag-shoot at ngayon sa video naman na ito, ano ba pag-uusapan natin? Actually, ang tagal ko na pong hindi nakagawa ng vlog na ganito, dahil nga nag-OJT tayo, and with that being said, ano yung mga natutunan ko sa aking, OJT journey, okay? Kahit natapos na tayo ng mga nakaraang linggo pa. At, sasabihin ko na din paano kumbaga paano ka makaka-adapt, paano ka gagaling sa iyong OJT, paano mo magagandaan yung iyong performance, no? Kaya naman again, sa video na 'to, no, yan ang pag-uusapan po natin. But again, don't forget to like, share, and subscribe and follow my social media accounts dahil ang tagal na po nating hindi nakapag-vlog na katulad ng ganito. So kaya naman, without further ado, simulan na po natin iyan. Unang-una guys, syempre, yung iba kasi working student, yung iba kasi freelancer, kagaya ko. Although, hindi ko naman alam talaga yung talagang literally corporate setting. Kaya nga, nanibago ako and kaya sinasabi to dahil karamihan po sa atin, estudyante, syempre maninibago kayo pag nandun na kayo, no? Yung iba introvert, no? Yung iba iba talaga yung personality nila, no? Yung iba mahihiyain, hindi pwede sa sales or sa creatives, 'di ba? So, depende, no? But kung ano man, unang-una muna, syempre, sana naman, no, yung mapapag-OJT-han mo, kumbaga, pasok doon sa, sa gusto mong gawin din, or gusto mong matutunan na real world field or real world task. Kasi syempre, parang sobrang hirap na gawin yung isang bagay pagka hindi mo sobrang gustong aralin or hindi mo talaga passion, 'di ba? Or halimbawa ako napunta ako sa welding. Kumbaga parang dad ko nasa welding pero kung ako hindi ko siya trip na gawin. No? Nagigets yung point na syempre unang-una yung mapapag-applyan mo dapat na OJT, no? Um, yung konektado, no, sa gusto mong matutunan, no, o maaral sa totoong buhay, that is really number one. Syempre yung gusto mo din naman, no? But syempre yung iba walang choice, no, dito na lang napunta. Paano mo pa rin gagalingan? O sige nga, mapunta ka man sa hindi mo gusto or sobrang gusto mo, number one is you have to really learn and adapt. Ibig sabihin, kailangan mong matuto, kailangan mong mag-adapt talaga, kailangan mong magtanong bakit. Dahil syempre, halimbawa, yung mga heads mo, yung mga bosses mo, no? Yung mga leaders mo. Syempre, yan yung mga mas nakakalam ng kanilang trabaho doon sa kanilang gawain. So kaya, bukod doon, no? Bukod doon sa matuto, magtanong. 'Di ba? Kasi syempre paano ka matututo, paano ka makaka-accumulate ng samot-saring learnings, no, ng knowledge, kung hindi ka din matututo na magtanong, no, sa iyong mga leaders. So kaya ako, yun nga mga personal learnings ko, no, dahil di ako sobrang galing pa sa computer or hindi pa ako sobrang galing sa accounting, no, nagtatanong ako sa mga leaders ko. Bakit? Dahil that is one of the ways to for you to be able to learn as much, no? Kasi minsan pag di ka nagtatanong, ginagawa mo lang yung mga pinapagawa sa iyo. So wala ka gaanong initiative na, uy, 'di ba, mag-usisa ka pero in a good way na paano ba 'to, no? Sa papaanong paraan nakakatulong ito or papaano gawin ito ng mas better pa. Alam mo 'yun? So maging curious ka, maging mausisa ka, magtanong ka dahil hindi ka naman papagalitan lalo na kung hindi naman masama or sensitive information yung tinatanong mo. But the point is you ask, no, you ask for permission, you ask for guidance, kasi paano mo mas magagawa ng better yung trabaho mo kung hindi ka nga matututo sa mga leaders mo. Okay, so that's number one, you learn, no, you ask. And number two is you do the job right. Although sinabi naman ng mga managers, ng mga bosses ko sa akin, mga leaders ko na syempre dahil nga intern pa lang tayo doon, intern ka pa lang, hindi mo naman talaga totally 100% magagawa ng again, sobrang tama, no? Or sobrang galing yung trabaho mo. Dahil syempre, no, trainee, intern pa nga lang. Ngayon, the thing is, syempre, intindihin mo rin kung ano yung sinabi na rules sa'yo, na guidelines sa'yo, intindihin mo. And then, talagang you have to try. Syempre, kailan mo subukan, you have to try yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa, no? O kaya naman yung in-instruct sa'yo, i-try mo siyang gawin na syempre, tama. 'Di ba? Kasi minsan nag-e-explore tayo in a way na hindi nga tayo nagko-consult sa mga leaders natin. Kaya naiiba yung outcome or result. Kaya kung ano yung pinagawa sa akin sa trabaho, sa OJT, and then I'll try to make things right and I'll try to make
things better sa pag ginagawa ko siya. So, kaya yun yung gagawin mo, no? Magtanong ka, magpa-guide ka, and then number 2, you act, no? You make an action na syempre tama, align doon sa pinapagawa sa iyo, no? And tatlo lang siguro, no? Number 1, matuto ka nga magtanong. Number 2, ikaw naman ang gagawa, no? You take initiative, you do things right. And number 3, pinaka-importante, alam mo sa OJT, yun nga, bukod sa, ibig sabihin kasi nun, humble ka, no? Mababa yung loob mo, maaasahan ka, and most importantly, mapapagkatiwalaan ka. Those are the necessary values and principles na kailangan meron ang isang, lalo na magtatrabaho sa corporate, no? Or may business ka. Syempre, that is the character na kailangan, the trust and integrity. So kaya ngayon po, napaka-importante. Pangatlo nga, lalo na kung intern ka, yun nga, may mapapagkatiwalaan ka ba? Meron ka bang mga values and principles na, alam mo yun, hindi ka mandadaya, no? Hindi ka mangungupit or whatsoever na syempre illegal and immoral things na hindi naman talaga dapat gawin, no? So kaya alam mo, importante yan, hindi lang sa pagiging OJT or intern, napaka-importante sa business, sa corporate, na meron kang trust and integrity as a team member ng group, 'di ba? Kasi ano yan, bukod sa leadership, it is always a group na, alam mo yon, na pagtutulungan, no, sa isang grupo. So kaya napaka-importante niyan. So kaya again, no, ibig sabihin lang naman noon, no, mababa yung loob mo, hindi ka maangas, hindi ka mayabang. So kaya ako in my whole internship, yung mga tatlong tips na yan, I think naman nagawa ko naman yan, no? I always ask, nagkakamali ako, minsan pinagsasabihan ako, or in a good way, meaning wag mo nang gagawin to next time, mali yung ginawa mo, no? I take it positively, and yung mga criticisms na yan, that would make me a better person, and always think na positive. Ibig sabihin na matututo ka, buti nga may nagko-correct sa'yo, no? And even my dad, yan ang laging sinasabi sa akin. So kaya again, medyo mahaba na yata itong video na to, no? Pero I think, no, and I hope marami kayong natutunan sa video na ito. Actually, yun lang naman yun. Ibig sabihin, may number 3, mababa ang loob mo, lagi ka nagtatanong, magalang ka, yan ang very important, no? Matuto ka makisama sa mga katrabaho mo, sa mga kaklase mo, sa mga co-interns mo, sa mga bosses mo, and even sa mga mas mababa sa'yo, like janitors, pero wag mong isipin na mas mababa sila sa'yo. Ang ibig ko lang sabihin do, kumbaga kahit sinong positions, no, ay nere-respeto mo. Mapasatingin mo man mababa sa'yo or mataas sa'yo or kasing level mo lang, or kahit sino, alam mo po, yan ang magpapanalo sa'yo. Yan ang magbibigay sa'yo ng high grades, no? Sa OJT mo, sa internship mo. Yan ang magbibigay sa'yo ng mas maraming opportunities. At yan ang mas magbibigay sa'yo ng mas marami at mas malaki pang tagumpay. Okay, so kaya I hope marami kang natutunan dito, and follow for more contents like this, no? So, abangan nyo tayo. Tayo naman, ano pang pinaka-update natin? Yun nga, marami akong natutunan sa OJT ko. All of those hard works and passions, and sa ngayon, sa pag-a-apply ko at sa magiging future work ko, yan ang mas madadala ko pa. Okay, so kaya yun lamang. Sana marami kayong natutunan dito sa video na ito. Like, follow, share, and subscribe. And see you on our next video.